Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Marcos Jr. bibisita sa Singapore para sa 3 araw na working visit. Magtutungo umano si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore mula sa Hulyo 14 hanggang 16 para sa isang working visit kung saan nakatakdang makipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang palawakin umano ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan, kalusugan, kapaligiran at iba pang usaping panrehiyon at pandaigdig. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, layunin ng pagbisita na higit pang patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore na siyang susunod na maging ASEAN chair. Yan o. Galing ano? Napakasipag ang ating Pangulo. For this month alone, 2 ang kanyang state visit. Nauna, July. Ano ba yung bisita niya sa Canada? July 1 to 4 ba yun? Basta, within this July, nagbisita. So, kung saan sinalubong siya ng mga kilos protesta, kahit saan siya magpunta, umalis siya dito, kasagsagan ng protesta, kilos protesta ng iglesia. Pagdating niya doon, protesta pa rin. Nadamay tuloy si Yusek Claire Castro. So, Singapore, sige. Wala tayong magawa, presidente siya eh. Yan ang isang tungkulin ng presidente, biyahe ng biyahe. But, ano ba ang ano? Ano bang na return of investment? Pera natin yung ginagastos niya. Sa isang taon, aabot ata ng 1 billion ang pondo ng presidente pang biyahe-biyahe. So ang tanong, may napapala ba ng taong bayan na kabutihan sa kanyang bisibisita? I don't know sa inyo. Kasi yung mga visit niyang ganyan, dapat sana ang tangible na result, yung dumarami ang foreign direct investment. Kailang sa data ng Central Bank, for the first 4 months of this year, bumaba ng more than $1 billion ang pumasok na investment. Foreign. Data yan ng ano. So, bumaba ng mga 2.6 last year for first 4 months. Ngayon, 1.6 na lang. So, halos $1 billion ang binaba. For April alone, bumaba ng halos 55%. So, wala na eh. To me, parang sige lang, para makabiyahe, para makabisita, magawa niya yung tungkulin niya, kailan yung importante sana na mahikayat ang ibang mga mamumuhunan sa ibang bansa para mag-invest sa Pilipinas, hindi nangyayari. Sino pa naman ang gustong mag-invest sa Pilipinas? Hindi? Talamak ang korupsyon. Kaya nga may mga heads of state kinakancel ang mga approved loan. South Korea. Mayroon pang isang bansa na hindi na itinuloy ang approved loan. Nakalimutan ko. Basta masigurado ko South Korea. Kasi sabi, baka mauwi lang sa korupsyon ang ipautang natin. Huwag na lang. Balitang-balita ang Pilipinas
sa grabing corruption. And then, yung political instability. Rally, kaliwat kanan. Tapos, yan, ini-impeach. Balitang balita rin yung ginawa nila na group effort laban kay Tatay Digong. Nakakaya yun. Imagine, ang iyong sariling citizen, isurrender mo sa isang foreign court. Kabaliktaran sa ibang bansa, example, Russia and Israel. Nilalabanan nila ang ICC na yan, warrant of arrest. Sa atin naman, sinusurrender ang kanilang citizen. Kaya, kung mayroong legacy ng Pangulong Marcos Jr. na bad legacy, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa ICC. Hindi ko yun makakalimutan. At ipinapasa ko sa aking mga pamilya, mga apo, kung gaano yun, how do I describe it? Walang utang na loob. Iba ang sinasabi niya. Nung una, sinasabi niya, we will not cooperate. ICC has no jurisdiction. Mamaya, nagbago. Group effort. Sandali lang. Lipad. So, good luck sa ating presidente. Kumusta kaya si Auntie Claire Castro? Sasama sigurado yan. Nako, mga OFW sa Singapore, baka may naghahanda na yan na kuyog. Sisigaw-sigawan na naman. Wag naman. Pagbigyan nyo na lang si Auntie Claire. Baka matrauma na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko dire sa balay ni Nanay Rosita Sabinoy nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga dagko na gid kayo og buslot ug gibutangan lang gani og planggana. So kini si nanay usa ni siya ka balo. So makita gid nato nga dagko ng buslot sa iyang atop. So amo na siyang natabangan og gero nga iyang ipulis sa iyang atop karon. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga digis kataas na pulo ka buok. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga napulihan na gyud ang atop ni nanay nga busluton na. So karon maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin nga napulihan na kay sulod sa 30 ka tuig. 30 na to ka tuig na imong atop. 30 na. So karon napulihan na gyud. Yan na. Salamat kaayo sa Ginoo. So pila na dai na imong edad? Kuan 80. 80 ka na. Oo, so napakay bana karon nanay. Wala na. Balo ka na. Pito na ka bulan. Oh, so kinsay kauban ra nimo nanay diri sa imong balay? Akong anak nga si Lito. Ay, so tanan na nakapamilya imong anak. Oh. Oh, so diri lang ka karon nga kuan so Kundra sa ako ang akong anak.
Nag-ipon ra sa imo ang imong anak. Kay wala na kay bana. Unta nga magpadayon kini nga tabang kay dako na kini sa ako. Dako na nanay nga tabang para sa imo ha. Oh, Oo, so salamat kayo nanay. salamat.